Sinabi niya na si Bongbong Marcos ay isang magnanakaw at si Martin Romualdez ay magnanakaw. Ngayon, todo iwas naman ito. Kaya hindi lang Claire Castro, isa kang abogado pero wag ka naman maging buo sa harapan ng maraming tao at Pilipino. So, nag-aaral ka, dati vlogger yan eh. Diba? Sige sila niya si Bongbong Marcos, control ng nako ninyo. Nakapal ng mukha ninyo. Matulad na naman yan sa... Latana, mayroong papakitang ibidya si Zaldico laban sa inyo. So yung mga pagbubuka ninyo dyan sa loob ng Malacanang, mas makapal pa sa padyat ng flood control project. So siguro bumaba na lang kayo, huwag nyo lang protektahan yung mga kasinungaling at pagnanakot na ginagawa ninyo. So yun ang masasabi ko. Very good Zaldico, very good. Very good. Si Zaldico lang naman ang, may pananagutan ka Zaldico, dapat kang bitayin kung pero hindi lang ito, tatlo kayo. Pero para sa akin, bumaba yung niya. Sentensya. Kasi, di ba? Si Zaldico lang ang magpapatunay na si Marcos, pati si Martin Romualdez ay talagang magnanakaw. So siya lang magpapatunay kasi siya lang magnanakaw. Kaya Bongbong Marcos, mahirap magnakaw pag marami kang kasama. Kasi pag merong hindi konti yung binigay mo, magkasalita yun. Itong si Marcos, para rin tatay niya eh. Yung dating speaker ni Marcos Sr., si Romualdez, siyang nagnanakaw para kay Marcos. Ngayong Marcos naman, si Martin Romualdez ang nagnanakaw para sa kanya. Kaya lahat ng Marcos, magnanakaw yan. Nawawang Marcos. Pero ano masasabi mo kila Ping Lacson saka Ombudsman, parang walang kwenta sa kanila yung salaysay ni nilabas ni Zaldico. Yes, talagang walang saysay para sa kanila yan kasi sila, mga kamay sila at tupa sila. Yang si Ping Lacson, binoto ka pa naman namin kaso hindi namin alam na bobo ka rin pala at bayaran ka. So, ngayon, naka-schedule kasi na meron silang Zoom meeting para patunayan yung mga salaysay ni Zaldico. Ngayon, dahil si Zaldico hindi sumusunod sa mga gusto ni Ping Lacson na utos sa kanyang amo, ay hindi nila tinuloy yung Zoom meet na yun. Oo, hindi nila tinuloy kasi ayaw nilang mapulgar. Yan sila Ping Lacson, sila Tuta Soto Tito Soto. Hindi pala Tuta Soto. So, kahit anong gawin nyo na, hindi nyo maitatago sa taong bayan. Yung mga nagagawa ninyo, pagkakagawa ninyo. Ako sa inyo, magligpit-ligpit na lang kayo eh. Tama. Magligpit-ligpit na kayo kasi hindi na kayo nababagay sa ating bansa. Kaso lang parang ang kakapal ng mga atay. Makakapal ang mukha nila. Si Ombudsman naman, puro nga pa-interview sa mga media, wala kang pang nalulutas na batas din sa Office of the Ombudsman. So, ewan ko kung bakit ka naging Ombudsman eh. Pero magaling siya magpaikot. Galing siya magpaikot. Abogado pa naman, di ba? Magaling mo siya. Kaya abogado, yan ang trabaho ng abogado eh. Kaya ni Claire Castro, AI daw si Zaldico. AI daw yung mga nagsasabihin niya. Kaya nabasa pa ako, ipapa-NBI mo na yung video para baka rin daw. Hindi AI yan. Talagang yan, galing mismo sa stock ni Zaldico eh. Sa official Zaldico. Ang mahirapan niya, may mga hawak na ebidensya itong Zaldico. yun. Nakatanda pa lang uuwi si Zaldico dito sa Pilipinas after ng kanyang medical. Pinigilan siya ditong Tampaluslot. Zaldico, huwag ka nang umuwi dito sa ating Pangulong Bangag. Hindi umuwi itong tarantado. Ito namang bangag na Pangulo, ginamit ka lahat ng galamay niya sa administrasyon, lahat ng sa gobyerno para lang hindi makapagsalita itong si Zaldico. Talagang tatakpan nila itong mga pagnanakaw nila. Alam mo BBM, kahit 1 milyon pang truce ang bayaran ninyo at vlogger ang bayaran ninyo, hindi nyo kaya takpan at pagandahin ang administrasyon na ito. At saka tigilan nyo na rin yung pagsisi nyo sa dating administrasyon. Kasi ang hinahanap ng taong bayan, yung ganito, yung 2025 budget ninyo sa flood control project, yung hinahanap ng tao. Hindi yung dating administrasyon. Bakit na ba panay ang turo nila sa administrasyon Duterte, mag-aapat na taon na silang nakaw? Hindi ko rin alam sa kanila kasi lahat ng tinatanong sa kanila, puro Duterte Davao, Duterte Davao, Duterte Davao. Si Claire Castro, Duterte Davao, Duterte. Wala na bang ibang argument ang kita pumapasok sa utak ninyo? Wala na ba kayong ibang vocabulary kung hindi Duterte Davao? Kung hindi Duterte Davao, baka isisi nyo pa na si Andres Bonifacio nagtako ng budget ng flood control sa ating bansa. Mga inutil kayo. Diba? Buo sila Davao. Lahat Davao. Tapos ngayon, sabihin nila yung mga dumating na mga bus doon sa Davao ay programa doon ni President Bongbong Marcos. Lahat ng programa ni Bongbong Marcos mayroong nakalagay na bagong Pilipinas. At yung mga bus na project dito sa Pilipinas, walang sumasakay kasi walang aircon, walang kukuan. May nakatatag sa bagong Pilipinas. Yung dumating doon sa Davao, na mga electrical bus, galing ng Japan yun, si Pulong Duterte mismo ang nagpag-usap doon sa City Mayor ng Japan. Direct to direct yan. So
Ay, Hindi. nadagdagan pa. So ngayon lumipat ka na naman, wala ka pang napapatunayan, wala ka pang naipapanalo. So itong si Terry Ridon naghihiganti. Kasi dati siyang tinanggal sa presidential convention ng Orban 4. Tinanggal siya ni PRRD dyan bilang chairman sa Orban 4 kasi wala siyang ginawa kung hindi magnakaw, gumastos ng pera ng gobyerno, papuntang ibang bansa. Yung mga pamilya niya, binabakas niya sa ibang bansa. Anong sinasabi niya? Mga stamp down niya. Yun. Ang gamit niya niyan ay pera ng gobyerno. Kaya tinanggal siya ni PRRD bilang chairman ng Orban 4 kasi gastos siya ng gastos. Kaya ngayon, nag-iingat yan. Gusto niyang pa-imbestigan ng Dolomite Beach kasi yan daw ang sanhi ng pagbaha sa Metro Manila. For your information, Terry Ridon, buong Pilipinas nilulubog ng baha. Nilulubog ng baha. At saka trabaho ng gobyerno ang pagandahin ng ating bansa. Anong gusto mo? Yung dating Manila Bay na puno ng basura? Yung bang gusto ni Terry Ridon? Kasing pangit ng pagmumukha niya yung Manila? Diba? Alam ko si ano lang si Abante lang ang utak ipon. Pati pa itong Terry Ridon, utak ipon din pala. Nadami yung utak ipon sa House of Representatives. Kuya, meron bang kailangan baguhin sa sistema ng gobyerno natin para sa mga projects na pinapatupad ng gobyerno? Yes, napakarami natin kailangang baguhin sistema sa ating bansa kasi bulok ang sistema sa ating bansa. Pagdating sa justice, sa ustisya para sa mahihirap, napakabagal. Pero pagdating sa mga kawatan, magnanakaw, napakabilis. No? So, etong nangyayari sa ating bansa, tingnan ninyo, lahat ng project natin, napupunta sa mga kami ng congressman, napupunta sa mga amay ng politiko, pero walang napapatupad sa ating sa ating bansa. Pati yung flood control, wala na eh. At hindi lang ang flood control ang nanako sa atin. At galing mismo sa Pangulo nating Presidente ang pulong kapalpakan. Sa lahat ng zona niya, sinasabi niya, mahigit 5,500 na po ang flood control na ating natatapos. Marami pa tayong tatapusin, sabi niya. So sa zona niya yan. Yes, binagmalaki na yun. So Mr. President, pag zona, yan yung pinaka-aabangan ng buong mundo, yung zona. Kasi dyan mo ini-implement, sinasabi lahat ng natapos mo ngayong taon. So, sa zona mo, puro kasinungalingan. 5,500 na flood control na natapos at pumunta siya ng Bulacan pagkatapos ng zona niya. Sabi niya, bakit ganito? Bakit wala? Anong nangyari? Nung governor pa po, hindi ganito. So, magkaiba po Mr. President ang governor, pati ang president. Ang governor, province lang hinawakan. Ang presidente, buong Pilipinas. Kaya wag mong i-compare. Anong masasabi mo? Di ba may audit naman tayo? Anong masasabi mo sa audit natin? Bakit nakakalusot ng mga ganyan? Actually, lahat ng ahensya ng gobyerno, kailangan talaga may nag-audit niyan. Pero, dahil ang Pangulo natin ay ginagawa niya ang lahat, para-paraan, binabayaran, ang lahat ng ano ay kaya niyang patakpan lahat. Diba? Kaya niyang takpan ng pera lahat ang para lang hindi mabuking ang kanyang mga kagaguhan at pagnanakaw sa ating bansa. So, ibig sabihin, sa tingin mo, may pananagutan na din sa Yes, dapat. Dapat sila may pananagutan dyan kasi sila ang commission and audit at mag-audit sila ng mga project at pera. Tapos hindi nila alam kung saan napupunta. Nag-audit ka pa. Kung hindi ka naman para marunong mag-audit. So, parang nangyari, walang kwenta yung ano. Yes. Wala ang kwenta ang commission and audit kung hindi nila kayang i-audit kung saan napunta yung 500 billion na pera na para sa flood control project. Oo. So kailangan may papananagutan yan. Commission and audit, ang trabaho mag-audit, kailangan lahat ng project ng gobyerno at kung saan napupunta yung mga pera ng mga gobyerno, pera ng taong bayan. Kung napupunta ba sa tama o hindi. Pero ang palagi nilang iniimbestigahan ay yung mga project na napupunta naman sa tama. Di ba? Gaya nung 1,025 billion. Hinahanap nila yun. At gusto pa nilang i-impeach yung Vice President dahil lang doon. Pero COA mismo ang naglabas na ang pera na yun ay nagamit sa tama. Nagamit sa tama yung pera na yun. Pero pinipilit ng House of Representatives na hindi nagamit sa 7 days lang daw. Naubos yung pera. So, yun. Mr. President, wala nang naniniwala sa'yo. Siguro isang presidente hindi naman nakakahiya na i-bash ng matatanda o mga senior na nagsali. Pero nakakahiya sa isang pangulo na pati yung mga estudyante at kabataan hindi naniniwala sa'yo. Di ba? Parang napakapangit naman tingnan, ikaw ang presidente tapos walang bilib sa'yo mga estudyante at bata. So, si Mr. President mas matalino pa sa kanyang grade 6. Mas matalino pa sa kanyang grade 6. Pililing, bobo. Maraming politiko sa atin na nananalo pero walang bumoboto. Yan sila Congressman Benny Abante. Ha? Bakit na ba nailuklok yun? Ewan ko kung ba't Talo na nailuklok. naman. Hindi naman siya binoto ng taong bayan, biglang nanalo ang tiriring. No? Ang daming mga tiriring sa...
Tapos ang tapang-tapang pa magsalita sa... Tapang-tapang magsalita. Alam mo, inihalal lang tao. Hindi na siya inihalal ng tao. Nag-stricto ko pa naman yung kupal na yan. Walang bumoto sa'yo, Abante, pero ewan kung ba't ka nanalo. Ito namang Comelec. chairman ng Comelec na si George Garcia, angarin yan eh. Lahat ng nakaupo sa Bataan, puro kamag-anak ni George Garcia. Governor, Vice Governor, Mayor, hanggang SE. Pamangkin ni George Garcia. Lahat na nakaupo sa Bataan, hawak nila ang buong Bataan. Nag-rally kami doon, pinaghabol kami ng mga pulis. Pwede anong nangyari sa amin, hindi kami umalis. Nag-rally kami sa harap mismo ng City Hall ng Bataan. Pinaghabol kami ng pulis. Yung isang pulis, hindi nakabukas pa yung zipper ng ano niya eh. Siguro, nagulat kasi sila, bigla kaming dumating. Ayun pala, hawak ni George Garcia. Taga doon pala itong si Garcia. Na bayaran, sabi ni Atty. Harold. Ano pa, yun lang? Yun lang boss, maraming salamat. Maraming salamat.